Kapitan, bakit di pa rin ang barko? Sasa tayo sa iyon, Doña Victorina. Ang lunas ay napakadali. Kayo nakadal sa Maynila. Bukas-bukas ang bagong ilog at tabunan ng ilog Pasig. Sa panukalang ito maraming pera ang magugulgol pinagsimula at masisira ang mga kabayanan. Pwes masira, gamitin ang mga bilanggo at biyag upang walang perang gugugulin sa paggawa. At kung hindi sapat, ang taong bayan ang sapilit ng paggawain. Sa ganyang paraan nayari ang mga piramide sa Ehipto, ang lawa sa Moeris, at ang Colosseum ng Roma. Ngunit maaaring mabuhay yan sa pagmimigsik. Nag-asa ba ni minsan ang bayan ng Ehipto? Ang lupain ito ay maraming beses na nagtipagsik dahil ito sapilit ng paggawa. Ang pulong ito ay hindi na muling maghihimagsik. At ikaw, Padre San, ano ang silbi ninyong mga Friday kung maghihimagsik ang bayan? At huwag kayong bumanggit ng pangangatwirang pangkatunggakan. Sa isang napakawalang utang na loob at talakayan ng mga bagay na sa pa naman, nagarap na ako ng isang tunay na panukalang matipid upang hindi sila makapagwawa sa larunan. At maaari bang malaman kung ano yan? Pero Don Custodio, kung lahat ay mag-aalaga ng patol, darami ang mga balot. Mabuti ba tabunan na ang wawa? Kesa dumarami ang mga nakakadiring balot. Hindi ako may sasakatuparan ng Akademya ng Wikang Kastil. May sakatuparan ko, Kapitan. Pinagdalaman po namin ang paintulot. Nilagulungan na po namin si Padre Edino ng Pagkain. Siya ay nangako na makipagkita kay General. Sasalungatin niya ni Padre Sibila. Bayanin niyo sa Lucati. Kaya ka naiiritihan sa Bacoray para makapagkita sa General na nasa Los Baños. Makakuha man kayo ng pahintulot. Saan naman kayo wala sa labing guguli? Meron na po, mag-aabagan ng mga estudyante. At ang mga matuturo. Mamaya kasi makaraig ay nag-alam ng isa sa mga bahay niya. Kung sa bagay, hindi naman masama ang panukulang mo yan. Ay pag-aaralan ng Wikang Kastila. Diyan naman ay kilala na tayo yung padakal paguro. Ginoong Simon, ito nga po pala ang aking kaibigan na si Isagani. Sagani, ang balita ko ay natin yung lalawig at hindi makapangalaas. Hindi nga po makabili, kung hindi rin naman kailangan. Nakausap mo na. Buti pa rin. Salamat po, pero hindi kami uminom ng serbesa. Ayon kay Padre Camora, pag inom ng marami ang tubig ay ang Sabihin niya kay Padre Camora na mas makakabuti sa kanya kung uminom siya ng tubig sa halip na serbesa. Kung makaiwas sa Jesus sa mga religyoso. Bakit napuso ka ngayon? Kaya ako, natatakot ako sa taong yun. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang tagapayan ng Kapitan General. Totoo ba? Ganun mga naririnig ko sa mga taong pumuli sa kanya kapag nakaharap. Kung nakatalikod na rin siya yung minumura. Paalis na ng gubat si Basilio nang makarinig siya ng kaluskos ng mga dahon. Natanaw niya ang isang lalaki na may asarol at nagsimulang maghukay. Kinabahan si Basilio, ngunit nakilala niya na ang lalaki ay si Simon. Nang mapagod si Simon sa paghuhukay, ay lumabas si Basilio. Maaari ko ba kayo matulungan, Ginoo? 13 taon na po ang nakalipas nung inilibing natin ang aking ina sa buhok na ito. Ikaliligaya ko kung ako'y makakaganti naman sa inyo. Kilala mo ba? Isang taong napakadakila. Isang tao na akala na lahat ay patay na. Basilio, nakababatid ka ng isang lihim na maaari kong ikasawi. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisisihan. Isinalaysay ni Simon kay Basilio ang kanyang buhay sa nakalipas na 13 taon. Naglagalag ako, nag-ipon ng maraming salapi upang may sagawa ang aking layon. Nagbalik upang ipabagsak ang masamang pamahalaan kahit numanak ang maraming dugo. Kabataan! Hinihingi ninyo ang wikang Kastila? Ano ang iyong magiging hangarin? Ano yung mapapala ninyo? Para mas lalo tayong hindi magkaintindihan? Hindi po. Kung dahil sa wikang Kastila ay tayo mapapalapit sa pamahalaan. Magiging sanhiin to ng paglalapit-lapit ng mga pulo. Isang pagkakamali. Ano ang nais mong gawin sa wikang Kastila? Patayin ang wikang katutubo? Payalaliman ang inyong kaisipan sa ibang isipan? Mas lalo kayong magiging alipin. Sa halip na tulungan mo ako, gamitin mo ang lakas mo sa kabataan upang kalabanin ang mga lihis na akala. Ayan ang dahilan kung bakit nais pa kitang mabuhay. Ginoo, napakalaking karangalan ang papagtapatan ng iyong mga balak. Ngunit hindi ko kayang manggambanan ang iyong mga hinihiling. Ang hangarin ko lang naman ay pagalingin ang mga sakit ng aking mga kababayan. Kahit hindi ka handa sa hinihintay kong pag-asa, sa araw na magbago ang iyong isipan, puntahan mo ang aking tahanan sa eskolta at buong puso kitang paglilingkuran.
sinabi sa akin na ako'y papasok sa Korea. Ang Panginoon ko'y marunong na magsalita ng wikang Kastila. At ito na ang pinakamurang kolehiyo na aking mapapasok. Tata, Selo! Mano po? Kamusta na po kayo? Hala! Ano po nangyari sa inyo? Hala! Napipi na! Isa sa mga huling araw ng Desyembre, naglalaro ng tresilyo sa sala ang Kapitan General, Padre Sibila, Padre Irene, Padre Fernandez at si Simon. Ano ba ang aming itataya? Ang general ay makatataya ng anumang maibigan. Ngunit kami mga pare. Kayo ni Padre Irene ay magbabayad ng pagkakawang gawa, panalangin at kabaitan. Alam ninyo, ang kabaitang taglay ng bawat isa ay hindi katulad ng mga brilyanteng na paglilipat-lipat ng kamay. Ipinagbibili na sa isa, ipinagbibili pa sa iba. Papayag akong bayaran na lamang ng mga pangako. Sa halip na magbayad ng kwalta, sasabihin na lamang nalilimutin ng 5 araw ang karalitaan, ang kababaang loob, ang kalinisang ugali, ang pagkamahabagin at iba pa. Maliit na bagay laban sa aking brilyante. At ito naman, ang ibabayad nito sa akin ay isang vale sa 5 araw ng pagkabilanggo, o 5 buwan, o isang utos na nagpapatapon ng walang nakatalang pangalan, o isang utos sa Guardia Civil na barilin sa daan ng taong parurusahan. Samantalang ito'y pinaghahatid-hatiran. Ano naman ang mapapala ninyo? Ang nais ko ay lipunin lahat ng masasamang budki. Pangas na ilo. Bukod sa paglaktaw sa ating kapangyarihan, Kahilingan ay kahina-hinala. sa anyo ng pag-iimagsik, pag-aalisan. Kailiya ay pamumunuan ng mga binata ng hangan, bumabago at kayabangan. Isa sa kanila ay nagmangalang Isagan, pamangkin ng paring Ulo, Padre Florentino. Siya ang paborito ko mag-aaral! Di yato't paborito ninyo? Muntik na kami magsundo kanya sa vapor. Napakawalang galang. Nang tinulak ko, itinulak din ako. Isa pang makaraigin yata o makaraigin. Karaigin. Magalang at nakatutuwang binata. Siya ang nabanggit ko sa inyo na lubhang mayaman na. Mahigpit na inabilin sa akin yan ng kondesa. Ganyan pala. Itala ninyo ang pangalang yan. Ngunit General, ang kahilingan nila ay makatwiran at wala tayong karapatan huwag tingin dahil lamang sa mga sabi-sabi. Aking General, nandito ang anak na babaeng kabesang Kales at mamakaawang palayaan ng kanyang anak na dinakip sa halip niya. Hindi ba pwedeng mananghalian lang ako? Ikatlong araw na ng pagtungo niya rito, kaawang-awang bata. Siya, pasulan natin ang kalihim ng isang utos ng teniente ng Guardia Civil upang palayain ang matanda. Hindi na nila masasabing hindi ako magpapatawad at maawain. Punong-puno ang perya ng mga tao na nais maglibang. Buwan ito ng Enero at malamig ang simoy ng hangin. Ang mga musika at ilaw ng mga parol ay nagpapasigla sa bawat isa. May mahabang hanay ng mga tindahan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga kawani, kawal, praile at estudyante ay salu-salubong. Halos magtulakan at magkatapakan. Palibhasa'y nagkakatawanan. Maririnig ang tabe! Tabe! ng mga kotsero. Magkakasama sina Padre Camora, Padre Salvi at Benzaib. Habang nasa kalye, tila nakaakyat sa langit si Padre Camora sa pagmamasid sa magagandang dalaga. Nagkukunwari siyang natatalisod upang masagi ang mga dalaga. Kinikindatan at pinamumungyanan niya ito ng mata. Nakarating ang magkakasama sa tindahan ng mga nilililok na tauhang kahoy na yari sa Pilipinas. Ang ilan dito ay kahawig ng mga praile. Napansin din nila ang isa pang nililok na kahawig naman ni Simon.
Tuloy, naging paksa ng kanilang usapan ang mga alahas. Saan si Simon? Dawat bilhan niyan ni Simon. Utris! Napakakuripot ng Amerikanong yan. Natatakot na pagbayarin natin siya sa pagpasok sa tanghalan ni Mr. Leeds. Hindi, baka nanginginig siya. Mahula na matutuklasan ng kanyang kababayan ng Mr. Leeds. Kaya nagmamahaman na. Makikilala nyo, pawang kadayan lamang ng salamin sa ulong iyan na pinagyayabang ni Mr. Leeds. Punong-puno ang perya ng mga tao na nais maglibang. Buwan ito ng Enero at malamig ang simoy ng hangin. Ang mga musika at ilaw ng mga parol ay nagpapasigla sa bawat isa. May mahabang hanay ng mga tindahan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga kawani, kawal, praile at estudyante ay salu-salubong. Halos magtulakan at magkatapakan. Palibhasa'y nagkakatawanan. Maririnig ang tabi! Tabi! ng mga kotsero. Magkakasama sina Padre Camora, Padre Salvi at Benzaib. Habang nasa kalye, tila nakaakyat sa langit si Padre Camora sa pagmamasid sa magagandang dalaga. Nagkukunwari siyang natatalisod upang masagi ang mga dalaga. Kinikindatan at pinamumungyanan niya ito ng mata. Ang kahang ito mga ginoo, may lamang sandakot na abo at kaputol na papiro na kinasusulatan ng dalawang salita. Na magawa kong bigasin ng unang salita at nang buksan ko ito at tatagpuan sa loob ang isang ulo. Inalis ko ang pagkatakot at binasa ang kilamang salita. Nawala ang ulo at ang napalit ay sandakot ng abong ito. Natagpuan ko ang dalawang salitang kamakapangyarihan, panlika at panggunaw, pambuhay at ang pampatay. Mga ginoo, sa pamamagitan ng isang salita, bubuhayin ko ang sandakot na abot upang makausap ninyo ang tanging nilirikang nakababatid na nakaraan, nakasalukuyan at nang hinaharap. Pero mo, speak it. Pakilala mo sa nairito kung sino ka. Mamamatay, labas-langan sa Diyos, at mapagparatang, isinusuplong kita. Mamamatay, mamamatay, mamamatay. Mahabag! Padre! Ano nangyari sa'yo? Tumayo ka dyan, Padre! Padre! Hindi pumunta sa teatro si Basilio. Nanatili siya sa bahay ni Kapitan Tiago upang alagaan ang malubhang kalagayan nito. Kumusta ang may sakit? Ang buong katawan ay nakalatan ng laksong apyan. Bukas ang makalawan, maaaring mamatay. Isang sulok ng katotohanan na maaaring makamatay sa kanya. Katulad ng Pilipinas. Hindi pumunta sa teatro si Basilio. Nanatili siya sa bahay ni Kapitan Tiago upang alagaan ang malubhang kalagayan nito. Sa loob ng isang oras ay magsisimula ang pag-iimaksik sa hudyat ko. Bukas ay wala ng pag-aaral.
Wala nang universidad. Puro patayan na lamang. Basilio, dalawang bagay lang ang iahandog ko sa iyo. Ang iyong pagkamatay o ang iyong kinabukasan. Ang aking kamatayan o kinabukasan? Ang pamahalaan ba o kami? Ang iyong mga api o ang iyong bayan, pumili ka. Sa piling ng mga maninihil o sa aking bayan? Isang napakadaling bagay. Mamumuno ka ng isang pangkat. Ibain mo ang pintuan ng Santa Clara at doon mo kunin ng isang tao na liban sa akin at kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara? Si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas kaya ako bumalik. Sapagkat ang magsikan lamang ang makakapagbukas ng mga pintuan ng kumbento. Ay, nahuli na kayo! Huling-huli na! Hindi totoo yan. Hindi maaaring mamatay si Maria Clara. Ililigtas ko siya ngayong gabi. Bilang araw na dinapuhan siya ng sakit at ako'y laging dumadalo sa kumbento upang makibalita. Tingnan ninyo, narito ang liyam ni Padre sabi kay Padre Rene. Si Kapitan Tiago ay magdamag na umiiyak. Hinahagkat, tumingin ng tawad sa larawan ng kanyang anak hanggang sa matuloy na humithit ang kapyan. Kinangapon po itinutog na ang agonyas para sa kanya. Patay na. Nang hindi ko man lang nakita. Siya ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Pagkawika nito, bakas na hindi matanggap ni Simon ang nalaman. Siya ay umalis at iniwan si Basilio. Pagkatapos magsalita ng mataas na kawani, nagwika ang general. Alam niyo ba kung kailan naalis ang Koreo? Ang mataas na kawani ay tumitig lamang sa general at tahimik na umalis. Kapag balang araw ay nakapagsarili na kayo, ay inyong aalahanin. Ang Espanya ay isang pusong tumibok at nakipaglaban para sa inyong karapatan. Makaraan ang 2 oras, inihirap ng mataas na kawani ang pagbibitiw niya sa tungkulin at ipinagtapat ang pagbabalik sa Espanya sa unang Koreyong aalis. Tanging si Basilio ang hindi pumasa sa mga asignatura, hindi rin bumagsak o tumakas sa Europa. Naiwan siya sa pagkakabilanggo at sumasailalim sa pagsisiya sa tuwing 3 araw. Ngunit, iyon din ang nangyayari. Kaya lamang ay laging bago ang hukom na nagtatanong sa kanya. Sa loob ng piitan na rin niya nabalitaan ang mga nangyari sa tiyanin, ang pagkamatay ni Huli at ang pagkawala ni Ingkong Selo.